Pangpito po mga kapatid na ibig sabihin ng tawakkul na kailangan natin maunawaan ay at-tawakkul huwa husnur raja fillah wa tam'u fi ihsanihi wa ata'ihi wa thawabihi ma'al qiyam bil amal. Ang pagtawakkul daw ay siya ang mabuting paghangad kay Allah, mabuting paghangad. Marami tayong hinahangad mga kapatid, marami tayong pangarap. So, ang mga hinahangad natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan nating butihin. Kailangan nating butihin ang mga hinahangad natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hahangaran natin ng taimtim ang kanyang mga kabutihan na ibibigay niya sa atin. Bibigyan tayo sa kanyang mga kabutihan at gagantimpalaan niya tayo sa ating mga ginagawang mabuti. At kasabay ang paggawa ng dahilan. Hindi pwede na nakaupo ka lang at maghangad. Hindi po pwede na nakaupo lang tayo tapos maghangad ng maparaiso. Hindi. Gagawin natin ang lahat ng kaya natin. At iiwasan natin ang lahat ng alam nating makakapahamak sa atin. Hindi pwede na maghangad lang na walang trabaho. Sinabi ni Propeta Muhammad peace be upon him sa isang lalaki na itali mo ang kamelyo mo pagkatapos ay mag-asa ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gawin mo muna ang dahilan. Pag nagkakasakit ka ay uminom ka ng gamot. Pumunta ka sa doktor, tapos maghangad na gagaling ka. Sinabi ng Allah sa Suratul Mulk verse 29, قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Sabihin mo usugo na siya ang Ar-Rahman. Isa ito sa mga pangalan ng Allah na Ar-Rahman, ang lubos na maawain sa lahat ng nilalang dito lamang sa mundo. Sabihin mo na siya ang Ar-Rahman, amanna bihi, na pinaniwalaan namin siya. Wa alayhi tawakkalna, at sa kanya lamang kami nagtatawakkal. Fasata'lamun, siguradong malaman lang ninyo, man huwa fi dalalim mubin, kung sino ba ang napapaloob sa malinaw na pagkaligaw. Kailan natin maunawaan, malalaman natin pagdating natin sa kabilang buhay kung sino ba ang naligaw. Ang ina-addressan dito ay ang mga hindi Muslim. Ang mga hindi Muslim na hindi nakinig sa sugo, umabot sa kanila ang katuruan ng Islam at hindi nila tinanggap kasi nangangatuwiran sila na sila ay nasa tama, ay malaman din natin. Siguradong malaman din ninyo, sabi ng Allah, kung sino ba ang napapaloob sa malinaw na pagkaligaw. Pangwalo mga kapatid, na ibig sabihin ng tawakkul na kailangan nating maunawaan ay at-tawakkulu huwa al-amalu fillahi ta'ala wa thiqatu biwa'dihi kama qala subhanahu wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ang tawakkul daw ay siya ang pag-asa kay Allah na kataas-taasan at pagtiwala sa kanyang mga pangako. Ang Allah mga kapatid ay lagi na pangako. Almost pangako ang mga gantimpala ng mga ginagawa nating mabuti. Hindi tulad ng trabaho natin sa mundo na buwan-buwan ay binibigay sa atin ang material. Buwan-buwan ay binibigay sa atin ang sahod natin. Subalit ang Allah mga kapatid ay matagal na tayo ay nagdadasal, pero bakit walang pinadalang pera? Kasi ang Allah ay maggagantimpala sa atin na pangako. Nagagantimpalaan niya tayo ng ganito. Gagantimpalaan niya tayo ng ganito tulad ng dasal ng dalawang rak'a na sunnah. Pagkatapos bago tayo magdasal ng Fajr, na ang gantimpala nito ay mas mabuti kaysa laman ng mundo. So, bakit hindi niya binibigay sa atin dito?
Kasi alam ng Allah, mga kapatid, na hindi makakabuti sa atin kung ibigay niya sa atin na material. Dahil kahit na mapuno man ang mundo na material, para sa atin ay iiwanan din natin. So kailan ibibigay ng Allah sa atin? Sa kabilang buhay. So ang kabilang sa ibig sabihin ng tawakkul ay mabuting pag-asa. Magtiwala sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ipinangako ng Allah ay tiyak na gagawin niya yan at matutupad. Sa pagsasadaka din ay ang ipinangako ng Allah sa atin na pag tayo ay naggastos sa landas ng Allah ay imomultiply niya ng tulad ng isang buto na bumubunga ng 700. So ang isang real mo ay magiging 700 real yan. So magtiwala ka ng 100%. Magtiwala ka ng 100%. Tulad din po ng pagbasa ng Quran, na kada isang letra ay ano ang pangako ng Allah sa atin? Gagantimpalaan tayo sa isang letra ng 10 mabuti. So, magtiwala tayo ng 100% na tutuparin ng Allah ang kaniyang mga pangako. Hindi pwede na hindi niya tuparin dahil hindi siya tulad ng tao. Sabi ng Allah, Surat Ibrahim, verse 12, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَنَا, hindi dapat sa amin na hindi nararapat sa amin na hindi kami magtawakkal kay Allah. O di kaya bakit ba hindi kami magtawakkal kay Allah? Waqad hadana subulana, na talagang itinuro niya sa amin ang mga daan, maraming daan tungo sa kabutihan. Ito ay ikinukwento ng Allah ang sinabi ng mga sahir, yung mga salamangkero, yung mga maker, yung mga naggagawa ng magic o di kaya kulam sa panahon ni Musa alayhis salam, na ginawa nilang mga ahas balik mata ang mga hawak nilang mga maliliit na tali. Pagkatapos ay naging parang isang maliit na bundok sa dami ng mga sahir, mga black magic maker. Noong ipalo din ni Musa alayhis salam ang kaniyang tungkod, ay naging malaking ahas at kinain niya ang lahat ng kanilang mga ahas na tulad ng maliit na bundok. So sila ay agad sila nag-Muslim, mga kapatid, dahil nakita nila ang malaking proof na walang katotohanan, walang kabuluhan ang kanilang mga magic. So ano ang ginawa ni Firaun sa kanila? Pinarusahan sila at binantaan sila na bukas ay itatali namin kayo sa mga puno at puputulin namin ang mga kamay niyo at mga paa niyo. Bakit ninyo yan ginawa? So ito po ang sinabi ng mga balik Islam, mga new Muslim na nag-Muslim dahil kay Musa alayhis salam. Sinabi nila ito na bakit hindi kami magtawakkal kay Allah na tunay na pinatnubayan niya kami sa aming mga landas. Wala nasbiran na, at talagang magtitiis kami ala maadaytumuna, sa anumang ipaparusa ninyo sa amin. Magtitiis kami sa anumang ipaparusa niyo sa amin, sabi ng mga sahir na nag-Muslim. Wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, at kay Allah lamang dapat manalig ang mga nananalig. So tingnan nyo, mga kapatid, ang bago-bago pa nila pumasok sa Islam, pero ang lalim ng naging paniniwala nila at pagtiwala nila, pananalig nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nakuha ni Firaun sa takot. Hindi sila natakot na bukas ay itatali sila sa mga puno, na puputulin ang kanilang mga kamay at mga paa. So sabi nila, bahala na ang Allah sa amin. Magtitiwala kami sa Kanya at pagtitiisan namin. Talagang pagtitiisan namin ang anumang ipaparusa niyo sa amin. So, naging tama ang kanilang decision, mga kapatid.
na pinaasa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang nangyaring masama sa kanila dahil tinulungan niya sila. So, sino ang tutulungan ng Allah? Ang mga tunay na naniwala kay Allah at natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-siyam ay ang tawakkul huwa kamalu tafwidil umuri ila Allah wal wuthuq bi hikmatihi al-baligha wa tadbirihi al-hakim. Ang tawakkul daw, ito ay pang-siyam, ay siya ang kumpletong pagpaubaya sa mga trabaho kay Allah. 100% ay ipapaubaya natin ang lahat ng trabaho natin kay Allah. Bahala na siya doon. Waluthuq bi hikmatihi al-baligha, at magtiwala sa mabuting purpose at iniisip ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magtiwala sa mabuting pamamahala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa banal ng Quran sa surat Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah, at ipapaubaya ko ang aking sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinukwento niya ito sa atin na salita ito ng isa sa kanyang mga sugo. Wa ufawwidu amri ilallah, sa madaling salita ay bahala na ang Allah sa akin. Bahala na ang Allah sa akin. Bakit niya yun sinasabi? Kasi naniniwala siya na walang gagawin ang Allah para sa kanya na hindi mabuti. Allah na ang magpapatakbo sa kanyang buhay. Ang Allah na ang mag-aasikaso sa kanya. So, ang Allah ay hindi kanya pababayaan. Wala siyang gagawin para sa kanyang alipin na mananampalataya, kundi ang kanyang ikakabuti. Kaya pag natiyak po natin sa ating sarili na walang gagawin ang Allah sa atin, kundi ang ikakabuti natin ay itatafwid natin sa Kanya, ipapaubayan natin sa Kanya ang ating sarili, di ba? Ipapaubayan natin sa Kanya ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kayamanan, ang ating trabaho, at ang lahat-lahat. Ang sa atin lang ay gawin natin ang naisip nating mabuti, iwasan natin ang alam nating masama, subalit ang bunga ng ating pagsisikap ay Allah na ang magpapabunga. Bahala na ang Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Sa katotohanan ay ang Allah ay lubos na nakikita niya ang kanyang mga alipin. Nakikita niya tayo minuto-minuto. Kahit saan tayo pumunta. Pag nagtayo tayo, nakikita tayo ng Allah. Pag umupo tayo, ay nakikita tayo ng Allah. Pag humiga tayo ay nakikita tayo ng Allah. Kahit saan tayo pumunta, lahat ng pasikot-sikot natin ay lubos na nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, paano ka ba mapapahamak pag tinutulungan ka ng Allah? Kaya dapat lang na ipaubaya na natin sa kanyang ating sarili. Sino man ang maging kumpleto ang pagpaubaya niya sa Allah, ay magiging panatag sa kanya ang anumang pinili ng Allah sa kanya. Kung anong nandyan, ay panatag ka na, yun ang mas mabuti sa'yo. Dahil hindi pipiliin ang Allah para sa'yo ang hindi makabuti sa'yo. Kaya ang ipinapaubaya niya ang kanyang sarili kay Allah ay parehas lang sa kanya kung ano ang ibinigay ng Allah sa kanya. Parehas lang sa kanya ang lupa at ginto. Parehas lang sa kanya kung mayaman siya o mahirap siya. Parehas lang sa kanya kung malusog siya o may sakit siya. Dahil alam niya na yun ang management ng Allah na pinili niya sa kanya. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah verse 51, قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Sabihin mo, o sugo, na hinding-hindi mapupunta sa amin, hinding-hindi mangyayari sa amin. Walang mangyayari sa amin maliban sa anumang nilaan ng Allah sa amin. Siya ang aming tagatulong. Siya ang aming pinapaubayaan sa aming sarili. Siya ang aming panaligan.
Siya ang namamahala sa amin. Siya ang aming Panginoon. Wa alallah, at sa Allah lamang dapat magtiwala ang mga mananampalataya. Kaya nararapat po sa atin lahat mga kapatid na malugod tayo, masatisfied tayo sa anumang pinili ng Allah sa atin. Nararapat lang sa atin na puriin natin ang Allah sa anumang pinili niya sa atin. Subalit, ang kapalaran na pagkamahirap ay ipupush natin sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Allah, paghanap ng panustos. Hindi pwede na bahalaan na kasi ito ang kapalaran ko na mahirap ako. Kailangan po tayo maghanap buhay. Kailangan tayo maghanap buhay dahil yun ang kumpletong tawakkul. Ganon din ang pagkaroon ng sakit na gamutin natin. Magpagamot tayo dahil ang pagpapagamot mga kapatid ay kabilang sa mga ibada. Magpagamot tayo sa naaangkop na gamot na ipinahintulot ng ating relihiyon. Sino man ang magtiwala sa pamamahala ng kanyang Rabb ay matututo siya magtawakkol kay Allah subhanahu wa ta'ala at matututo siya maging mapuriin kay Allah sa kanyang mga biyaya at matututo siya magtiis sa mga mapapait na kapalaran. Pang-10 at ito ang last mga kapatid na ibig sabihin ng tawakkul ay at-tawakkul ala Allah huwa rida an ikhtiyarillah wa adamu tasakhut ala qadrihi was-sabru war-rida wat-taslim lima qaddarahu Allah. Ang tawakkul ay siya ang pagkalugod sa pinili ng Allah at hindi paggalit sa mga kapalaran. Hindi paggalit sa anumang nilaan ng Allah at magtiis at maging satisfied sa anumang nilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang gumawa dyan ay mapapatnubayan ang kanyang puso at saka mapapalitan ang anumang nawala sa kanya ng mas mabuti pa. Kung ano ang nawala sa iyo ay di ba masakit yan? So kung ikaw ay nagtalima, na satisfied, naniwala, yun ang nilaan ng Allah sa iyo at tinanggap mo, ay anong bubungahin niya sa iyo? Mapapatnubayan ang puso mo at papalitan ng Allah ang nawala sa iyo ng mas mabuti pa. Dahil so napakaganda, di ba? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sino man ang maniwala kay Allah ay mapapatnubayan ang kanyang puso. Dito lamang muna tayo mga kapatid sa Islam. Maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.